tanghali, CFC Baraswain Chapter. Muli po, tayo po ay narito ngayon sa ating ikalimang chapter gathering. At hindi man po tayo nakikita-kita, bawal pa rin tayo magsama-sama lahat. Tayo po ay magkasagawa ng online Christmas party. Opo, meron po tayo ngayon na virtual Christmas party. Kaya po, marami kaming mga sorpresa para sa inyo. At inaanyahan ko po kayo na tumutok, makiisa, may pagdiwang, at simulan po natin ito sa pamamagitan po ng pagdarasal ng banal na rosaryo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gumawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay hiling, nanawag sa panagawala ng mga ima, nang may 3 araw na buhay na maguli, nakit sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto ko kung sa nangabubuhay ng mga maraming tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mga kalimatawa, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso at ligyan mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang nanangayon, pagkaldaman at masawalang hanggan. Amen. Unang misteryo sa luwalhati. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami paintulot sa tukso at ligyan mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang maalala. Ikalawang misteryo sa luwalhati. Ang pagkakyat sa langit ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sumbahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Amuin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung wala ng Ikatlong misteryo sa luwalhati. Ang pagpanawag ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso at iadyaw mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Amuin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na yung walang nakaalala. Ika-apat na misteryo sa luwalhati. Ang paglakyat sa langit ng mahal na Birhen, kaluluwa pati katawan.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sauna-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Amoy mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na walang nakaalam. Ikalimang misteryo sa luwalhati. Ang kaluwalhatian ng lahat ng mga banal, kasama si Maria, Birheng Reina. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming Kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo aming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara mo sa unang-una Ngayon magpakailanman at sa walang hanggan. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung walang nakaalay. Aba po, Santa Maria, ang Hari ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubunto ang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Kaya ba pintakasi ka namin? Ilinon mo sa amin ang mga mata mong mawain. Saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ay pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na bayan. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangakong ni sa Kristo. O Diyos, ng kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ang katimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po ang sinasamo namin sa pagigilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria. Matularan namin ang kanilang nilalaman at makamta namin ang kanilang pinangangako. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumati nawa ang banal na pagtulong. Amen. Sumalangit nawa ang mga kaluluwa ng mga yumao sa awa ng Diyos. Amen. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Lumubog nawa sa atin at manatili sa atin magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmumula ng salot na ito.
Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahirapan ng sakit na dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magsaya at magdiwang sapagkat darating na ang pagsilang ng ating dakilang manunubos. Sa gitna po ng sitwasyon ngayon, huwag po sana nating hayaan na padala tayo sa mga pagsubok na dinaranas natin. Kami po ay marami rin dinanas na pagsubok ngayon, subalit kami po ay hindi papatalo sa ganitong sitwasyon. Dahil alam namin, ang Panginoon ay nasa langit po nakapatnubay sa amin. Gayun din po, ang sabi nila, hindi magiging masaya ang Pasko ngayon dahil hindi natin magagawa yung mga pangkaraniwang ginagawa natin dahil bawal pang makita-kita. Subalit, hindi man mga material na bagay makukuha natin ngayon, nawa po ay yung tunay na pagmamahal at pagbibigay ay maibigay natin sa ating kapwa. Tuloy pa rin po yung mission natin na ipadama natin sa ating kapwa ang pag-ibig ni Kristo. Ano man ang laman ng ating bulsa ngayon, ano man ang laman ng ating lamesa ngayong Pasko ay hindi na po mahalaga. Ang mahalaga ay maipagbigay tayo ng ngiti sa ating kapwa at ngiti rin at blessing po sa ating mga mas nangangailangan po sa atin. Sabi nila, dilipas din yung Pasko ngayon. Subalit, lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas, ngunit ang pagdating ni Kristo at ang pagmamahal sa atin ay kailanman ay hindi papanaw. So ngayon po ay simulan natin ang ating gathering at umpisahan po natin sa sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoon. We praise you, Jesus. We glorify your name. Pinupuri ka ng Panginoon. Pinasalamatan ka namin, Lord of Lords, King of Kings. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Lord, maraming salamat po sa biyaya po muli ng pakatong ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami po ay magdiriwang ng aming ikaliwang chapter gathering. Nawa po ay patnubayan mo kami at lahat po na marinig namin sa aming mga kapatid ay tumingin po sana sa aming isipan at sa aming puso, Panginoon, upang ito po ay maipadama namin sa aming kapwa. At sisimulan po na namin ito sa pamamagitan po ng masayang papuring awitin sa iyo, Panginoon. 3. Jesus, you're the one for me. You gave love.
Binabasa ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mag-alala kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, pagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong ganumpanan ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway manatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa iyo at gagawin niya ito. Ang salita ng Diyos. Mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutas nga po ninyo sa kapalit ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hubog o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani, at gigibayin ko ang aking kamali, at magtatayo ko ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain at iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Bawal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Kabanata 21, talata 34 hanggang 36. Papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Lord, maraming salamat po sa panahon at pagkakataon na pinagkaloob muli sa amin upang ganapin ang aming chapter gathering. Maraming salamat sa mga tao na nagiging dahilan upang magpatuloy po namin ang ganitong gawain. Upang sa pamamagitan po nito, hindi man po kami nakikita-kita, ay naisasagawa namin, Panginoon, ang mga pasalamat sa iyo at papupuri sa iyo. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po ng mga blessing na pinagkakalob mo sa amin lahat sa kabila po ng mga kahirapan ngayon na hindi kami makagalaw ng gusto, hindi namin magawa yung mga bagay na nais namin gawin. Maraming naputol na mga pangarap, subalit hindi mo kami pinahabayaan. Patuloy kami magpapasalamat sa iyo sa papatnubay at gabay na pinagkakalob mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, na sa kabila po ng marami nagkakasakit ay kami po ay binibiyayaan mo ng kalusugan at patuloy mong iniiwas sa sakit na dulot ng COVID-19, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga naapektuhan nito, ang mga tao, mga mahal namin sa buhay na nawala, mga nagkasakit, ay patnubayan mo at maibalik nila ang kanilang normal na ginagawa at patuloy na manampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga leaders na patuloy na nagtsatsaga, patuloy na ginagamit yung kanilang talino at resources upang patuloy kaming makaganap sa aming mga gawain sa pamamagitan po ng ganitong pamamaraan na upang maabot namin ang aming mga members, Panginoon. Nawa ay patuloy mong bigyan ng lunas ang mga sakit na naranasan ngayon at patuloy kaming maglilingkod sa iyo anuman ang mga bagay na dumating sa amin. Nawala man yung aming normal na ginagawa, ngunit hindi mawawala ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Gayun din po, maraming salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa amin at nalalagpasan namin ang mga pagsubok na dulot po ngayon, Panginoon, ng mga sitwasyon ngayon. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa pag-iingat mo sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay. Gayun din po, yung patuloy na mga service na ginagawa namin at yung mga pamamaraan na ibinibigay mo sa amin upang kami po ay makapagdasal, makagawa ng ganitong gawain na sama-sama at gayon din po sa pagpapatuloy na iyong binibigay sa amin ng mga bagay na pagtulong sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, ano man ang aming mga bagay na nagagawang kamalian ay patuloy mo kami bigyan ng kapatawaran at gayon din po hinihiling namin na mabigyan na po talaga ng lunas ng ganitong sakit at nawa ang lahat ng bagay ay maging normal na at gayon din po patuloy kaming yung protektahan at hinihiling namin na anuman ng mga pagsubok na dumating sa amin ay ito lamang po ay magiging aral sa amin upang lalo ka naming papurihan, lalo ka naming mahalin, Panginoon. Gayun din po sa pagpapatuloy na aming mga gawain, Panginoon, kami po lahat ay makatugon. Gayun din po sa mga tao na nangangailangan ng tulong, kami pong mga leaders ay makatugon sa kanila pong mga pangailangan, hindi lang po sa mga pinansyal na pangailangan nila, ngunit po sa pagbibigay po ng spiritual na paggabay sa kanila at hindi namin sila mabitawan at patuloy na kasama namin na maglilingkod sa iyo, Panginoon. At yun din po, patnubayan po sana kami sa aming gagawin ngayong gathering. Nawa ay lahat po ng mga balita, mga mabuting salita na ibibigay sa amin ng aming mga kapatid ay tumingin po sa aming isipan at sa aming puso upang ito po ay maipadama namin sa aming kapwa, Panginoon. Gayun din po, ang mga hindi nakapaloob sa ganitong community na nais po ng mga makapakinig at
makibahagi po sa amin ay hipuin po sana kanilang mga puso't isipan upang sa pagkataon na pwede na kaming muling ituloy ang aming misyon ay patuloy namin sila mahikayat at sumama sa aming gawain na patuloy na ikaw ang papurihan, ikaw ang pasalamatan at ipadama sa kanila ang pag-ibig mo na nadarama namin at maibigay din namin sa kanila ang lahat ng ito. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng anak na si Jesus at yung banal na Espiritu ang lagi po nakagabay sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Parang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magbahagi ng aming karanasan ngayong pandemic. Bagamat sa mga sandali na ito ay nakararanas tayo ng matinding paghihirap, lalo na po lumampa yung bagyo, maraming nasalanta. Pero po nandyan pa rin ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan. Lalo na po kami, Panginoon, alam namin na dinidinigan lahat ng aming pangangailangan. Hindi kami pinababayaan ng ating Panginoon. Sa kasalukuyan po ay ang aming mga anak ay nandito lahat. Dito nagsisipagtrabaho sa bahay namin. Isa pong pinatutuwa namin mag-asawa ay magkakasama-sama kami lahat. Bagamat mahirap po na nasa pandemic tayo, kaya lang po ang masasabi ko lagi tayong mananalangin o mananampalataya sa ating Panginoon sapagkat hindi nila tayo pinababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa oras ng mga kagipitan, huwag lamang tayo makakalimot sa Kanya. Kaya po, isa pa rin po sa pinagpapasalamat ko kung sa kami nagkakasama-sama ay naakay namin sila sa ayun na po na rosary kami na dapat kami lang dalawa. Ang rosary na yun po ay magkakasama na kami sa nananalangin sa ating Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na kahit po dumadaan man ang mga pagsubok, siguro naman po alam niyo hindi pinagdaanan namin ang asawa. Sa kabila po ng lahat ng pagsubok na yun, ay narito pa rin po kami at ninyo pa ng ating Panginoon ng pangalawang buhay na tinuturing ko. Sinasabi ko lang po sa inyo lahat ng ito dahil kailangan talaga natin ng Panginoon. Sapagkat kung mga nagdaan pa na ay wala pa tayo sa ganitong pandemic, ay kung saan tayo nakakarating, kung saan tayo nakakarating pagdating lalo na pagbakasyon, nagkakayayan sa labas, kung saan na halos po ang lahat ng pinikita ng mga anak ko ay sapat-sapat lang sa mga gastusin sa mga araw-araw. Ngayon po awa ng Diyos ng mga sinasabi ng mga anak namin sa minsan po ay nakapagpapagawa pa sila kailangan dito sa aming bahay at minsan naman po ay nakapagbabahagi kami sa aming kapwa ng mga nangangailangan. Yun po ay dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hindi kami pinababayaan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po, brothers and sisters. Babahagi ko lang po sa inyo ang aming karanasan ngayong pandemic na sa umpisa pa lang po talaga po nagbigay ng takot sa amin dahil sa aming mga anak na
naghahanap buhay. Naalala ko baka mawalan sila ng trabaho. At yun nga po, mahawa sa mga sakit kasi hindi nila alam ang nakakasalubong nila. Kung may virus bang dala o wala. Sa ngayon po, dito po sila nagtatrabaho sa loob ng aming tahanan at kami po ay magkakasama. Sabay-sabay po kami kumakain. At saka po nakikita ko sila sa araw-araw na ang ginagawa nila. Minsan nga po kahit nakaupo na sila sa harap ng laptop, nauutusan ko pa sila. Ang maganda pong bagay naman na nagawa ng pandemic, matagal-tagal po kami nagkakasama mula po noong March hanggang sa kasalukuyan. Kasama po namin yung aming mga anak na dati po kami lang po lagi naiiwan. Yung dalawa kong anak sa Maynila Sabado ng gabi uwi, kinabukasan aalis ulit. Yung dalawa ko rin pong anak na teacher, maalis po ng umaga, gabi na rin po umuwi. Kaya po kami dalawa lang lagi ang naiiwan. Kumbaga po sa tagal na aming samahan, para po bang kung bibilangin sa normal na panahon kung ilang taon namin bubunuin yung mga araw na yun. Kasi nga po 2 araw lang halos ang nilalagi nila sa aming tahanan. Kumbaga po yung pandemic, nagkaroon naman po ng magandang pangyayari sa buhay namin na kami po ay buo, laging magkakasama kahit nga po hindi kami makalabas ng tahanan. Ang mga anak lang namin ang bumibili ng mga pagkain. At sa awa po ng Panginoon, yung pong trabaho nila, okay naman po dito sa aming bahay. At kumbaga po yung mga pangyayari po talaga na hindi natin inaasahan, siguro po may plano ang Panginoon. Nagaya po ng aming naranasan ng mga nakaraang taon na sa mga pagsubok namin nalampasan na kami po ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Kaagapay po namin kayo mga brothers and sisters sa aming pinagdaanan, lalo na po sa aming mga anak na talaga pong mapagmahal at hindi malasakit sa magulang. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. At sa kabila po ng lahat ng pangyayari, andyan pa rin po ang Panginoon upang kami tulungan. Ngayon pong Pasko, mas masaya kami kasi natanggap na namin yung regalo ng Panginoon na nakakalakad na si Bro kahit siya ay may tungkod. At nakasama namin ng matagal-tagal ang aming mga anak sa aming bahay. At hindi lang po pala sa mga material na bagay, mga palamuti, para sumaya ang Pasko, kundi sa presensya ng mga taong mahalaga sa iyo. At higit sa lahat, ramdam namin ang presensya ng Panginoon. Kaya kahit na meron Paskong pandemic, tuloy pa rin ang saya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Share lang po namin yung aming karanasan during pandemic tsaka after po ECQ. Medyo mahirap po sa part po namin kasi ako po ay isang frontliner po. Na-assign po ako sa Valenzuela at nalayo po ako ng matagal sa aking pamilya. Naintindihan ko rin naman po kasi para din naman po sa kaligtasan namin, kaligtasan po ng aking mga anak tsaka ng aking mga mahal sa buhay. Medyo hindi lang po ako sanay kasi more on lang po kami, more on video calls, more on text. Mahigit 1 month po akong nawalay kasi medyo delikado nga po yung assignment ko. Na-assign po ako sa transportation po ng mga COVID patient. Pero after naman po nun, hanggang sa ngayon po, medyo ang dutihan po namin talaga for security purposes din naman po, hindi po kami pwedeng, skeletal po ang aming dutihan. Kaya hanggang ngayon po, nag-struggle po kami sa duty sa aking trabaho. Tsaka may fear pa rin po talaga na hindi po talaga mawawala na baka mayroon ka maiuwi sa pamilya mo na virus. Kaya ang
pinagsasandalan na lang po talaga namin is prayer na lang po talaga. Kasi ating kalaban po is hindi po natin nakikita eh. Tsaka dito mo rin po talaga mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon kasi di po nila kami pinabayaan, di po kami nagkaroon ng sakit. Every time po na mayroon naman pong swab test sa aking mga kasama, sa amin po, nag-negative po kami. Tsaka during naman po sa financial din po during pandemic, hindi rin po kami pinabayaan ng ating Panginoon dahil di naman po kami ganun na nagutom at kami po yung nakaluwag-luwag. Ang pinasasalamat lang po talaga namin, hindi po kami nagkaroon ng sakit. Yun lang po. Tutuloy ko lang din po yung sharing po ng aking husband na super blessed po kami during pandemic. Hindi dahil may virus, kundi dahil po sa kabila nung quarantine, sa kabila ng higpit na nangyayari na ginawa ng gobyerno para sa ating safety, hindi po kami nag-worry kasi alam po namin na hindi kami pababayaan ng Diyos kasi mas lalo kami doon kumapit. Hindi po kami nagutom, wala nagkasakit sa amin, lalo na may baby kami, may mga malilitang kasama ditong bata. Walang nagkasakit po sa amin. Yung asawa ko hindi niya pinabayaan, araw-araw ko pinagdadasal na huwag siyang makakuha ng sakit, wag may mangyaring masama sa kanya sa daan, na nasa field siya nung time na yun. Super blessed din kami dahil isa din po ako sa ipinadala ng Panginoon na makatulong sa neighborhood namin dito na every time nabibigyan kami ng relief, yun yung ibinibigay ko din sa mga nagpo-post na kailangan nila ng bigas, kailangan nila ng delata. Yung mga naipon ko, yun po yung Tunay nga pong nasubok ang ating tatag sa buhay at pananampalataya ngayong taon. Batid po namin na karamihan sa atin ay naapektuhan ng pandemya. Nasubok man po tayo sa hamon ng buhay, hindi ito naging hadlang para sa ating pananampalataya. Kami at ang aming pamilya ay malaki ang pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat hindi niya kami pinabayaan. Kami lubos na nagpupuri sapagkat wala sa amin dinapuan ng sakit. Kahit na ako isang bilang frontliner ay na-assign sa field at nagkaroon ng pasyente na na-transfer pauwi sa kanilang bahay matapos gumaling sa COVID. malaki po ang pasasalamat namin sa Panginoon dahil sa loob ng 10 buwan mula nang mag-start ang lockdown ay wala ni isa sa amin na nagka-virus at maski ang dumanas ng gutom ay hindi namin naranasan. Tunay pong kapag ikaw ay buo ang tiwala sa Panginoon ay hindi ka kailanman iiwan. Kaya po sa ating mga kapatid na may nararamdamang lungkot, kahirapan o karamdaman, dalangin namin na patuloy po natin ibigay ang tiwala sa Panginoon. Huwag tayong mag-alala o mag-alinlangan sa Kanya. Kaya ngayong Pasko, sama-sama po natin pagdiwang ito ng buong pamilya at masagana anuman ang ating pinagdadaanan. Dahil naniniwala po kami matatapos natin ito ng may matibay na pananampalataya. Mula sa aming pamilya, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ay tulungan sa Panginoon sa buhay namin kasi nga sa mga nagdaan na yan talagang kita-kita namin yan dito yung pinabayaan. Ngayon naman, ang maibabalik ko lang sa kanya yung magpasalamat at maglingkod na naayon sa kanyang kalooban. Diba? Kasi kamukha ko bilang kamukha sa yung HW, kaya nga pagka yung halimbawa meron talagang yung nagpapacheck up na hindi ko nga tumadala sa ospital yung anak ko, wala kami pamasahe, kung kanino mong kapuro, kaya kamukha ko, adalas ko magbigay ng pamasahe man lang na yung pupunta sila sa provincial. Kumbaga sa maski ka nagagastos, natutuwa ka naman kasi nakakatulong ka. Doon ka nakikilala ng kabarangay mo ng kapwa mo na, ay, pinamanay ka, nakakatulong. Kasi nga, ang inaano ko, ang Panginoon hindi nagpapabaya sa amin. Kabila ng kami nagkakaroon ng karamdaman. Yung karamdaman ng lang, pero sa nakikita mo yung hirap na tao talagang hirap na hirap sa buhay, tapos nga pamasahe wala.
mantalang tayo kumbaga sa ano, mas paano niya naitatabi. Ang ginagawa ko, binibigyan ko sila. Tapos pupuntahan ko pupumustahin ko na kung ano nangyari sa akin. Kaya sabi nga sa amin ng midwife namin, ikaw masyado ka kang kasi ka ako kapeli, alam mo, pagka ako sa bata, tungkol sa bata, para akong nahuhulog ka kung sa lawal ko yan sa awa. Kasi siyempre, iba yung tapos yung magulang mo talagang wala. Mararamdaman ka talagang pero ang pasalamat naman nila pag halimbawa kamukha nga nun, isa ko nung kumari, kumari na sila hindi nakatagpos ang may dinala nga sa kasi nag-high blood naman siya, ang taas ang dugo. Kailangan nila kasama, hindi naman pwedeng isamahan. May kasamang mga anak na apo pala. Dinala namin yan sa provincial. Kami, yung kumari ko, siya makasama din sa loob ng ospital. Akin may alagang mga bata rin sa, nasa patrola, mga, gusto ko nauuruwi ka. Hindi, bibili mo belyo na, hindi pa raw sila kumakain. Hindi maaawa ka, bibili mo pa. Kaya, hindi ako nagkakatuwa pagdating namin sa center, ang tagal doon namin. Binigyan pa ng pambili ng gamot. Kumbaga sa kaya nga, ang sarap, maski yung, wala kang ganong, sweldo mo rin. Masarap nakakatulong. Kasi ang pasalamat ko sa Panginoon, hindi ako nawawala ng pera. Ilang inaano ko. Maski kung saan yung trabaho. Lalo may proto sa panahon niya, kami nangyayari sa ating crisis, pandemic, mukhang nakakarami. sa una sabi na para ang Pasko wala raw para sabi ang Pasko pero hindi dapat sabi nga ibalik daw natin si Kristo sa Pasko kahit sana ngayong pandemic ngayong paano natin tayo mismo may kayatin natin na ipadamnat sa kapwa natin na dapat pa rin natin celebrate yung Pasko dapat nga pasalamat natin kasi ito yung dumating sa buhay natin si Kristo. Kaya nga ako paano bro ang Pasko? Paano natin kaya iba na ibalik natin si Kristo sa Pasko? Ganun naman ang gawin. Huwag pasalamat naman na. At saka hindi ko talaga ang laking pasalamat ko. Mula nung ako'y naging tao, hindi ako nakaranas na walang makain. Mahal na mahal ako ng Panginoon talaga. Hindi ko sinapit na kamukha ng mga kababayan ko na naghahapon ng mainit na tubig nung sama-sama kami sa Malanday. Hindi ko sinapit yun. Nung hindi pa ako masyadong sumasampalataya, nasa tao lang yun, tamad pero pagka talagang hindi ko nagabayan, sasapitin ko yun. Pero hindi ko naranasan talaga mula nang ako umalis ng Bisaya. Sa ngayon, hindi ko naranasan na hindi kumain sa loob ng isang araw. Salamat sa Diyos naman. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga brother and sister. Hindi makakaila sa atin ang pinakakaabangan ng tao ng Pilipinas, ang Kapaskuhan. Sa kabila ng kumakalat sa mundo ng virus, wala pa rin makapipigil sa pagdating ng Pasko, kung saan ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating tagapagligtas. Paano ba natin ipinagdiriwang ang Pasko ngayong may pandemya? Siguradong mababawasan ang mga reunion, party, Thanksgiving dahil sa social distance at pag-iingat sa virus. May mga pamilya na hindi mabubuo, gaya ng mga FOW na mahihirapang makauwi ngayong may pandemya. Maraming tao nakadadama ng kalungkutan dahil nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemya.
Sunod-sunod ang bagyong tumama sa bansa. Maraming mga problema sa pera. Nawalan ng tahanan, walang trabaho, at dahil dito, nawalan ng ganang ipagdiwang ang Pasko dahil sa hirap na dinaranas. Sa ngayon, malapit na ang Kapaskuhan. Alalahanin natin ang pagninilay muli kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang alalahanin natin ay si Jesus, ang sentro ng Pasko, dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Ama, ipinagkaloob sa atin ang kanyang bugtong na anak upang mailigtas tayo sa kasalanan. Kaya, ang Pasko ay araw ng pagbibigayan, pagmamahalan. Tunay ngang masaya ang pakiramdam ang makatanggap ng regalo ngayong Pasko. Ngunit higit ang regalong material o pera ay meron tayo sa iba pang maaaring ibahagi sa ating kapwa. Kung mayroon tayong kaalitan, mas magandang iregalo sana natin ang pagpapatawad, pangunawa, higit na kinalulugdan ng Diyos ang taong marunong magpatawad kaysa taong puno ng galit ang puso at hindi marunong magpatawad. Mahirap mang magtiwala uli sa taong hindi naging tapat sa atin. Maganda pa rin maging regalo magtiwala sa ating kapwa upang magkaroon sila ng pangalawang pagkakataon na ituwid ang kanilang pagkakamali gaya ng pagtitiwala ni Jesus. Kahit siya ay tinalikdan, tinagos pa rin tayo sa mga kasalanan sa kabila ng ating kakulangan. May suliranin man o wala sa atin, mas mainam pa rin maging sensitibo tayo sa ibang taong nakita natin na higit na nangangailangan, naghihirap kaysa sa atin. Sa mapagpalang kamay ng Diyos, magmula ang mga biyaya sa ating buhay, ay sana'y matuto tayong magbalik kahit man lamang kaunting bahagi nito sa ating kapwa na nangangailangan. Ang magpatawad, pangunawa at pagtitiwala, pagbibigay at bukal sa puso na may kalakip na pagmamahal ay siyang simbolo na tunay na masaya ang Pasko. Ano mang mukarang kahulugan ng Pasko sa bawat isa, ay tunay na diwa na ito ay patuloy na maghatid sa atin ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Ang diwa nito ay laging nasa puso ng bawat tao, marunong magmahal sa kapwa at manalig sa Diyos. Papasukin natin si Jesus sa ating puso upang makadama tayo ng tunay na kalagayan at kapayapaan. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya sa atin, na may buhay pa tayo at may pag-asa pang harapin ang kinabukasan. Tuloy pa rin ang Pasko kahit may pandemya. Hanggang sa muli, ako si Casey Bautista na bumabati sa inyong lahat ng maligaya at magpalang Pasko at masaganang bagong taon. Amen. Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Ilang araw na lang po ay magpapasko na naman. Marahil lahat po tayo ay abala sa kanya-kanya nating mga gawain at pag-iisip kung ano ang ating gagawin na paghahanda. Siyempre, pagbibigay ng ating regalo sa ating mga mahal sa buhay at siyempre, ang ating pagpapuri at pagpasalamat sa Panginoon sa araw ng kanyang kapanganakan. Nakakatawa po at ang aming anak na si Joaquin ay tinatanong namin kung ano ang kanyang gusto para sa Pasko. Kami po ang, siya po ang tinatanong namin pero kami po actually ang nagde-decide. Sinasabi namin sa kanya kung ano yung gusto namin talaga.
para sa kanya. Siya naman po bilang napakasimpleng bata ay di niya talaga alam ko at mawari kung ano ang kanyang kagustuhan para sa araw ng Pasko. Siguro nga po ay dapat natin tanungin para saan nga ba ang araw ng Pasko? Ano nga ba ang purpose nito na maituturo natin sa mga anak? At ano nga ba ang ating sineselebrate? Sineselebrate para malaman talaga natin kung ano ang nararapat na paghahanda. Kaya sa ganun po, maibigay natin sa tunay na my birthday ang karampatang regalo na ma-receive nila at kung ano man po ang biyayang tatanggapin ng ating mga anak ay magkaroon ng purpose na para din sa my birthday. Para po bang pag umattend kayo ng birthday party, yung para po sa mga anak natin at sa kamag-anak, yun lang po yung loot bag, kumbaga. Yun lang yung kanilang uwi. Pero siyempre, iba pa rin at special pa rin dapat ang ibibigay nating regalo para sa tunay na may kaarawan. Kaya kami po ay pinagpe-pray po talaga namin na ang Panginoon ay mangusap sa amin sa aming paghahanda ngayong Pasko at mabigyan namin ng karampatang regalo ang ating Panginoong Jesucristo na magdidiwang ng kanyang kaarawan. Tuloy po natin ang Pasko, pagandaan po natin ng regalo ang tunay na may kaarawan. Tandaan po natin na meron po tayong tatlong pwedeng ibigay, ang ating time, ang ating talent, at ang ating treasure. Sigurado po na matutuwa at ikagagalak ng may kaarawan ang kanyang birthday kung lahat po tayo ay nasa kanya sa araw na ito. Ako para sa akin po, ang pagsiselebrate po ng Pasko is hindi naman po dapat maging ganong katulad ng mga nakakaraang taon. So, alam natin ngayon na meron tayong mga pinagdadaanan, pero kailangan ituloy natin ang Pasko, ituloy natin ang pagmamahal sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Siguro, kung magkakaroon tayo ng pagkakataong makatulong sa ating kapwa, iyon maganda ng regalo, sabi nga ni bro. Regalo sa may kaarawan kasi kung mahal natin siya, mahal din natin ang ating kapwa. Maging simple lang tayo ngayong darating na Pasko. Huwag tayo maghangad ng kung yung mga bagay na natatanggap natin ng mga nakaraang taon. Ang hangarin natin ngayon ay ang tunay na kaligayahan na kasama ang ating mga pamilya, kaligayahan na hindi tayo nagkaroon ng sakit at napinsala nung may dumating na bagyo. Kaligtasan ay binibigay sa atin ng Panginoon. Kaligayahan para sa ating mga kapwa at kaligayahan dahil magsiselebrate na naman ng birthday ang ating Panginoon. Yun lang po. Merry Christmas! Merry Christmas po! Hi, good afternoon brothers and sisters. Nais lamang po namin ibahagi sa inyo ang aming karanasan ngayong may pandemya at kung paano nga po ba namin isa-celebrate ang Pasko sa kabila ng pandemya na ating nararanasan. So, yun nga po. Tulad nga na nasabi ni Sis, this pandemic sobrang challenging for us. And alam naman po natin na hindi lang naman sa amin, but alam natin na halos lahat tayo affected talaga na maybe in different ways. So, like nga si Sis na parang ilang months din na na-stop yung work niya. So, yung income niya din is parang nawala. But in spite of that, we're trying to look at things on a different perspective. Alam nyo, mga brothers and sisters, parang way back 2018, parehas kaming nawala ng work. So, this is more than a year dahil nga, syempre, na parang nag-stop siya after niya manganak dun sa baby namin.
And then, ako naman po, nawalan ako ng work for 6 months. So super challenging para sa amin po yung time kasi halos naubos yung savings namin. But thank God kasi He still provide for us. So, yun po. Starting nung 2019, so binigay po ni Lord yung mga pinagpa-pray ko na work. Then, si sis naman po is nakabalik niya siya sa trabaho niya. So, thankful po kami kasi unti-unti nakaka-recover na kami, nagiging smooth na lahat. Yung finances namin nagiging okay na. But, yun po. Madami kaming mga plano this 2020. Pero, yun nga, this pandemic started and parang lahat nung mga pinaplano namin nawala, lahat nung mga namin, yung parang smooth na namin na mga bagay na unti-unti na namin nakukuha or nakakamit, parang nawala na naman. So parang we tend to ask God before nung nag-start yung pandemic. So bakit ganun, Lord? Parang kung kailan nagiging okay na lahat, tapos nagiging smooth na, tapos saka naman magkakaroon ulit ng ganito, then parang babalik na naman kasi kami sa simula kasi nawalan nga ng income si sister. So pero when we think of that, parang we realize na maybe God just want us to learn something, di ba? Parang instead of focusing on negative, which is yun nga, yung na-stop siya ng work, this pandemic, and yung mga plans namin hindi natuloy, yung finances namin affected ulit. We try to look on the brighter side. Parang ano ba yung nangyaring maganda sa amin despite of this pandemic? Kasi alam naman natin I admit yung pandemic na to gives me a chance para makapagtrabaho from work from home setup. So meaning parang nagkaroon ako ng time para spend sa family ko, yung instead na gugugulin ko yung time para i-travel, almost 3 hours, 2 hours or 3 hours yung travel, papunta and then pauwi is ganun din to work. Parang nagiging time ko na yun para makasama ko yung family ko. So, yun. So, nagkaroon ako ng time para sa family, spend more time with my family, and also allows me to witness yung mga significant progress ng baby namin. Siyempre, pag lumalaki, parang ang sarap na tingnan or ang sarap makita yung progress niya, yung unti-unting development niya. So, yun, yung mga ganung bagay, yun yung tinatry namin i-appreciate. So, kaya I think this pandemic is not all about negativity. Parang, yes, merong nawala sa atin. May mga bagay na nawala sa atin. May mga plano tayo sa buhay. Or, yung finances nawala sa atin. But, or worse nga is, may mga taong malalapit sa atin na nawala. But, despite of that, maybe God just want us to realize kung ano ba talaga yung priorities natin. Ano ba yung mahalaga din sa buhay natin. Then, maybe we can let go of everything else, di ba? Sa tulad ko nga, sa akin, mas mahalaga pala yung makasama ko yung family ko. Mas mahalaga pala yung ma-witness ko yung paglaki ng baby ko. So, yun. So, I think, especially this Christmas season, maybe madaming ang bagay na nawala sa atin, but still, God is reminding us na kahit madaming kinukuhang bagay sa atin si Lord, still, at the end of the day, He is still true to His promise na parang He will still have the best gift that we can have. And yun nga po, that is Jesus Christ, di ba? And just to add to that, brothers and sisters,
this pandemic made us realize that material things is nothing kung wala ka namang pamilya, kung wala naman yung mahal mo sa buhay, kung di naman malusog yung pangangatawan mo. So, kung you have more than enough this Christmas season, I guess, ito na rin yung time to give back to other people, to share your blessings to other people. Kasi hindi lang naman tayo yung nahihirapan ngayon, hindi lang naman tayo yung may mga challenges na hinaharap ngayon. Alam natin, yung mga kapwa natin sobrang naghihirap dahil bukod sa pandemic, meron pang mga nabagyo at kung ano-ano pang mga naranasan ngayong taon. So, if you have more than enough, I guess this is our chance to help them and to make them feel the spirit of Christmas. I think yun lang po yung isi-share namin and Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas! Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Romel S. Trinidad from Daquila, Malolo City, Bulacan. Na naging scholar po ng ANCOP nung ako'y nag-aaral pa po ng college sa Bulacan State University. At ako po ay nakapagtapos last year, June 2019, sa kursong Bachelor in Secondary Education, major in Biology po. At sa ngayon, ako ay pansamantalang nagtatrabaho sa Department of Social Welfare and Development o ng DSWD listahanan as an area enumerator. So gusto ko lamang po magpasalamat sa ANCOP Scholar kasi naging bahagi po ako ng programa nila. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa aking suporta at scholar nung ako po ay nag-aaral pa po ng college. Bahagi po kayo o part po kayo ng successful ko kasi naging bahagi po kayo ng buhay ko nung ako po ay nag-aaral pa po ng college. Hiling ko po ay sana marami po kayong matulungang mag-aaral na tulad ko na dati ay nangangarap ng mga pagtapos at nagsisikap mag-aral mabuti upang makatulong sa pamilya ko at ang makatulong rin sa bayan. Iyon lamang at maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat. And advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nag-share. At tunay nga po, nakapagbigay sila ng ngiti sa ating mga mukha. At gayon din po, nakapagbigay sila ng tunay na pag-asa. At naiparating sa atin yung mga salita ng Diyos na nangyari po sa kanila. Sister Mira? Sige po, atin pong lagumin ang kanilang mga sharing sa paggamit po ng salitang Pasko na naayon po sa ating panahon ngayon. Mula po sa letter P o dun sa simula ng abbreviation na Pasko na P, atin po itong gamitin bilang paggunita, pagsilang at pagpapasalamat. Paggunita po natin sa pagsilang ng ating Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya po ay nagkatawang tao dito. Ito po yung dakilang patunay na ang Diyos ay tunay tayong iniibig. At doon naman po sa salitang A, na ang ibig sabihin po, kagaya po nung sa paggunita natin ng Pasko, yung pag-aalay po, no? Yung mga alay natin, no? Kagaya po ng sinyer ng ating mga kasama. May iba-iba po silang pag-aalay na ginawa, no po. May mga pamilya na sa gitna po ng pandemya, yung pong pag-aalay ng panalangin, no po, ng sama-sama ng buong pamilya. Gayon din po yung pag-aalay ng mga tulong, no po. Nung sa kabila nga po na ang bawat isa ay apektado, ngunit may mga nag-share po na yung naging blessing sa kanila ay ito rin po yung ibinahagi nila sa kanilang kapwa na pangtulong. At ano pong pag-aalay ang naganawa? Yung pag-aalay po ng bawat sarili po. May mga pamilya na sila ang lumalabas o sila ang naghahanap buhay, sila yung prone dun sa risk. No po? So inaalay nila ang sarili nila upang ang ibang kamembro ay maging safe, no po, at patuloy na magkaroon na ikabubuhay. So sundan po natin sa salitang S ng
na gusto ko pong ipakahulugan ay yung sakripisyo po. Bilang mga CFC po, marami po tayong mga pagsasakripisyong ginawa. Tulad po nung medyo may mga edad po, nagsakripisyo po sila na hindi lumabas upang una rin hindi sila mahawa, kagaya nga po nila Brother Mario at Sister Nida, at kanila rin pong mga anak o ilang sa kanilang mga anak ang nagsakripisyo rin po na lumalabas upang ang mga pangangailangan po ng bawat isa ay patuloy na matugunan. At gayon din po si Brother Adrian, at sa kabila nga po na siya po ay naghahanap buhay kasama sa hanap buhay niya, pero may risk pa rin po, inalay rin po niya yung kanyang sarili sa pagtulong, sa pag-assist sa mga may sakit na panahon ng pandemya. At yung bawat paglabas o yung pag-expose po sa iba't ibang pakikisalamuha sa iba't ibang tao, ay isa yung mga form po ng mga sacrifices natin. At isa pa po yung sacrifice na patuloy natin ginagawa ay yung patuloy na pananalangin po kasama ng ating mga pamilya. Itong hindi po madali para sa atin, lalo na sa mga tao na hindi naman po talaga regular sa kanila yung pagdarasal ng Santo Rosario po. Ito po ay pag-aari rin po natin ng sakripisyo para po hindi lang po para sa ating mga sarili, kundi lalo tigit sa mga tao na apektado po ng pandemya, yung mga nagkakasakit po. At gayon din po itong panahon na to nagpapatuloy pa rin yung naimpisahan na pananalangin ng Santo Rosario para rin po dun sa mga sa kasalukuyang apektado pa rin na po ng pandemya at ng iba't iba pa pong mga hindi magandang nangyari tulad ng mga bagyo, ganun po, na ito pong ating patuloy na pananalangin ay patuloy nating paghingi ng tulong sa ating Panginoon. So, yun po yung mga sakripisyo. At yung letter K naman po, ito po yung sinasabi natin na, sabi nga ni Brother AJ, itong Pasko ay kaarawan ni Jesus na po, una sa lahat. At yung kaarawan ni Jesus na to, sabi ni Sister Jack na po, ay Paskong ito na magiging, kailangan lamang tayong maging simple na po. At tinatanong nga nila dun sa anak nila kung anong gusto ng anak nila. Pero sa totoo lang po, siguro maski yung mga bata, hindi na ganoon ka-materialistic sa panahon na to. Kasi natuto na rin po silang magbigay ng kanilang mga pangsariling sakripisyo, yung pagstay nila sa bahay. So, hindi na po sila naging materialistic. So, ano nga po ba yung pwede nating maging regalo sa ating Panginoon? Sabi nga po ni Sister Christy, ang importante po ngayon sa panahon ng Pasko ay maibigay natin yung ano pa nga ba? Nasa Diyos na ang lahat. Pero meron pong isang bagay na wala ang Diyos na pwede po natin ibigay sa Kanya, maging regalo. Ito po yung kasalanan natin po. Yung kasalanan na ibigay natin sa ating kapwa at yung mga kasalanan din na sa atin naman po nagawa. So, yung pagpapatawad po ay pwede po nating maging regalo sa ating Panginoon sa panahon na ito. So, yun po ang hindi matutumbasan ng anumang material things na po. Yung pagpapatawad at yung kasalanan natin na pagsikapan po natin, kung hindi man agad-agad mabago, ay gumawa tayo ng mamumunting hakbang upang paunti-unti tayo po ay makapatuloy na makapagbago. At yung pong huling letra, yung letter O na po, ito po yung pinakamaganda, despite of everything. Sabi nga kanina sa pambungad ng salita ng aking asawa, yung maging positibo, diba? O, naging okay naman po ang lahat ng bagay sa atin po. Na, may mga pangit na nangyari, pero
kailangan po natin timbangin at mas tingnan kung ano yung mas naging positibo na nangyari sa ating buhay. Kagaya nga po nila Brother Mario at Sister Nida na sabi nga nila halos sa buong buhay nila hindi nila nakakasama yung kanilang mga anak dahil noon busy silang naghahanap buhay at yung mga bata naman ay busy nagsisipag-aral at nagsipaghanap buhay na kung saan hindi na sila nakikita ng mahabang oras. Pero ito na po yung biyaya sa kanila, no? For 9 months na po. Yung muka at mukha nila o yung pagkakaisa, pagsasama-sama sa lahat ng bagay. Tulad nga po sabi nila, sa pananalangin, sa pagkain, sa pamamahinga, siguro sa panonood ng TV, o sa lahat po, sama-sama na sila. So, yun po yung malaking blessing. At despite din po na yung iba na walang ng trabaho, pero naging okay rin po sila dahil meron din po tayong mga kapatid na naramdaman yung pangangailangan ng kanyang kapwa. Gaya nga po ni Shiner, ni Sister Pau, no? Yung mga natanggap nilang ayuda na po, ito ay hindi nila ginamit kundi ginawa itong instrumento rin para maging blessing sa iba po. Ito ay ibinahagi nila. At mayroon din po sa ating mga kasama na dahil po sa community ng Corpus for Christ yung isang estudyante na dahil po sa angkop po, naging angkop scholar siya, ay naging okay yung kanyang pag-aaral po. Ito ay naging malaking tulong po. So, itong Pasko po ay hindi man, sabi nga ni Sister Jack, hindi man ito maging marangya, pero ito po ay nagpapaalala sa atin ng unang Pasko na naging simple lamang po ang lahat po. Ang mahalaga po ay sama-sama tayo, mayroon tayong malinis na puso, may pag-aalay tayo ng sakripisyo na kung saan kahit kaunti lang ang meron tayo, ito ay buong puso. Nasasaktan man tayo o masasaktan man tayo, ay buong puso pa rin natin itong ibabahagi sa ating kapwa. So, mula po sa pamilya Kamwa po, kami po ay bumabati ng isang hindi lang basta masaganang Pasko, kundi maligayang Pasko mula sa bawat puso ng bawat isa at mula sa puso ng ating Panginoon. Yan. So, napakaganda ng ating mga sharing, kaya napakaganda naman ng paglalagom ni Sister Mira. So, maraming mang nabago ngayon, maraming babago ngayon sa pagdiribaw ng Pasko, pero hindi babago yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Marahil, hindi tayo makakaalis ng bahay, hindi tayo makakapunta sa mga natin pinupuntahan, pero nasa tahanan natin ng Panginoon. Ipagdiwang natin ang tunay na diwa ng Pasko. Sa ngayon pa lang, sa mga sharing pa lang, yun na yung Pasko. Ang pagbibigay at pagmamahal ng bawat isa. So ngayong panahon na to, mas kailangan natin ng pag-ibig, ang pag-ibig ni Kristo. Mas kailangan natin yung pagdating ni Kristo sa ating puso. Sa panahon ito, mas kailangan natin ang Pasko. Maraming salamat po. Mga kapatid, sa pagkataon pong ito ay sama-sama nating bigyan ng panalangin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at ang anibersaryo ng kanilang kasal. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagbibigay po ng mahabang buhay sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Patnubayan po sila, patuloy po silang maging daluyan ng iyong mga biyaya upang magbigay ng pag-asa at pagtulong sa kanilang kapwa, Panginoon. Panginoon, ay bigyan po sila ng mas marami pang kaarawan upang maging patuloy, maging bahagi ng community ng Corpus for Christ na tunay na nampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya din po mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, patuloy po silang bigyan ng mahabang panahon ng pagkasama at patuloy na maging inspirasyon ng kanilang mga anak at gayon din po inspirasyon sa aming community na sa pagkasama ng
lubusan at ikaw po ang sentro ng kanilang pagmamahalan, Panginoon. Nawa Panginoon, kanilang yung binigay na talento sa kanila, kanilang yung binigay na resources ay magamit nila sa tunay na pagtulong sa aming mga mas nangangailangan na aming mga members at mas nangangailangan na aming kapwa, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan yung anak na si Jesus at yung banal na Espiritu ang lagi po nakagabay sa amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, ngayon pakailanman, magpasawalang hanggang. Mahal na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at habag sa amin. Amang makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, sinasaayos po ninyo ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay tinurong ninyo sa amin kung ano ang aming gagawin at mga plano. Salamat po, O Diyos, sa pagkapaloob mo sa amin ng mga taong namumuno at nagsusulong upang magkaroon ng katuparan ang proyektong ito. Salamat po sa pagbibigay ninyo ng mga taong may busilak na puso upang ang gawain ito ay magkaroon ng kaganapan. Panginoon, salamat po sa mga biyaya, tulong at proteksyon na iyong pinagkakaloob sa mga taong nasa likod ng proyektong ito, 10 ng kanilang pamilya. Ama, patawarin po ninyo kami na kung minsan ay nag-aandangan kami tungkol sa proyektong ito. Palakasin po ninyo kami sa panahong kami pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pangambat bagabag at naway pagdiwanagin po ninyo ang aming kaisipan kapag kami nadidimlan. Panginoon, hinihiling po namin, nagabayan po ninyo kami upang maitayo na ang aming minimithing tahanan. Patnubayan at pagpalain po ninyo ang mga taong buong pusong tumutulong dito. Ama, naway patuloy niyo po kaming lukuban ng iyong banal na Espiritu upang ang aming mga pagpaplano ay naaayon sa inyong kagustuhan. Bigyan po ninyo kami ng mga manggagawang may magandang kalooban, malakas na pangangatawan at malinaw na kaisipan upang magawa namin ng maayos ang mga gawain na pinagkakatiwala sa amin. Ligtas po ninyo kami sa anumang kapahamakan sa ng aming pamilya upang walang maging hadlang sa proyektong ito. Panginoon, itulot mo po na marami pa kami mga kapatid na babuksan ang kaisipan at ipuin ang kanilang mga puso upang patuloy na suportahan ang proyektong ito. Ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaysa ng mahal na Birheng Maria at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid na talagang tumutok at nakinig at nanood sa ating chapter gathering. Maraming salamat sa mga ating mga sharer, sa lahat po na nag-participate. Ngayon din po ang ating mga mahisipag na mga leaders, unit leaders, household leaders, ating mga coordinators. Ngayon din po ang sa ating music ministry na talaga naman po nagbibigay saya sa ganitong gawain. At gayon din po sa ating sector head, sa ating cluster head,
At ganyan din po sa ating mga upper leaders na tunay nga naman na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang patuloy na pagtiyagaan ng ganitong gawain. At ganyan din po, special thanks to Sister DG na patuloy na nagtsatsaga din upang maisagawa ang ganitong mga videos natin. Ganyan din po sa kanyang asawa na si Brother Doc. Nawa po, sa inyo pong lahat, wag po tayong magsawa na gumawa ng ganitong pamamaraan upang makita-kita tayo sa pamamagitan po ng online. At wag po kayong mag-alala, malapit na po tayong magsama-sama at magkita-kita. Alam kong na-miss nyo na ang pagkikita natin. Subalit, medyo nag-relax man ngayon, hindi pa rin safe na talagang magsama-sama dahil nandiyan pa rin sa tabi-tabi ang sakit na dulot ng pandemya. So mga kapatid, inaanyahan ko po kayo sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa biyaya ng pagkataong ito na isagawa namin ang aming panlimang chapter gathering. Maraming salamat sa aming mga kapatid na talagang nakiisa. Gayon din po sa aming mga members na patuloy na tumatangkilik sa ganitong gawain. Nawa Panginoon, ang mga kapatid namin na walang means, walang way para magkaroon ng gawain, makapanood ng ganitong gawain ay maabot po namin sila. Sa pagsisikap po namin, sa pagsisikap na aming mga leaders ay alam namin na sama-sama kaming makapaglingkod sa iyo sa pamagitan po ng ganito. Panginoon, maraming salamat po sa mga tao na iyong ginawang instrumento upang patuloy kaming maglingkod sa iyo, patuloy naming maibigay sa aming mga members yung mga salita, patuloy namin silang maabot. At gayon din po, maraming salamat sa aming mga leaders na patuloy din na gumagabay sa amin upang ang lahat ng kanilang ginagawang mga teachings, mga gatherings, ay naibababa namin at naisasagawa po namin, Panginoon. Nawa po, patuloy kaming maglingkod sa iyo, patuloy kaming tumangkilik sa mga gawain mo, at nawa sa panahong ito, ikaw po yung tunay na may kaarawan, tunay na yung pagsilang, at ang regalo mo sa amin ng pag-ibig mo at pagpapatawad mo, ito po sana ay maibahagi po namin sa aming kapwa. Sa panahong ito na patuloy na maraming pagsubok dumarating sa amin, kami po ay gawin yung instrumento upang mabigyan man lamang namin ng kahit konting ngiti, kahit konting kurot sa puso ng aming mga kapwa, yung pag-ibig mo at maipadama namin na nandiyan ka lang at hindi mawawala ang iyong pagsilang. Ngayong Pasko, nawa ay patuloy kaming magbigay ng tulong at patuloy naming maibigay ka sa kanila at alam namin na ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahalan, pagtutulungan at pagbibigayan. Maraming salamat po. Bago noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak ko si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Balhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para nung sa una, ngayon pagpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po kayong aalis. Tutuloy na po natin ngayon ang ating virtual Christmas party.